Gusto nga mga pasyente, tignan niyo to. Nasa simula pa lang ako nung NAIA X. Buhol-buhol na ang traffic. Wala namang holiday ngayon. Ano na. So umakyat tayo galing Macapagal Boulevard. Diyan sa may Ayala Malls, Manila Bay, may rampa doon paakyat dito sa NAIA X. So pag-akyat natin, ito ang sumalubong sa atin. Meron bang VIP? Marami bang pupunta sa airport? Tingnan natin. Anong dahilan nito? Wala naman ata. Bakit kaya nagkabuhol-buhol? Ano kayang rason? Rason ng matatawa. Ang simpleng rason dito, nagkakabuhol-buhol doon sa toll booth. Kasi yung toll booth nyo, kadalasan hindi nababasa tong RFID. Kaya nagkakaproblema. So hahanap yung mga ibang driver diyan, hindi naman nila hawak yung card nila eh. So hahanapin pa nila. So ilang segundo, ilang minuto 'yon. Pag nahanap na, i-scan ng teller niyo. Saka lang bubukas yung barrier niyo. Samantalang ito, yung kahapon, hindi nabasa tong nandito sa windshield ko, for the first time, hindi nabasa tong RFID ko. So yun, hinanap ko pa yung ko dito, yung card, para ma-manually scan nila. So paano nangyari yun? So malamang itong mga to, ganun din nangyari, Maraming hindi na naman nababasa. Ba't biglang naging ganyan? Samantalang nung nakalagpas na ako, nakalabas ako sa mga ibang toll booth, dyan sa Pakabuyaw, pa Southwoods, okay naman, mabilis nababasa. Samantalang dito, kahapon lang, biglang hindi nabasa. Ano nangyayari dyan? Ano sa tingin nyo? Baka sinasabotahe ng mga empleyado nyo. Hoy, San Miguel Corporation, kayo nag-handle ng RFID ng SLEX, di ba? Kaya yan, di ba? Auto sweep, RFID. Tignan mo, ang layo pa ng toll booth. Tapos tignan natin kung anong oras. Wala pang 4:00. Wala pang rush hour. Kaya may ambulansya tingnan mo yung ambulansya. Paano kung may daladalang critical patient? Baka ikamatay pa dahil dito sa na to. Ang tawag ko dito ay gawa-gawang traffic. Kasi hindi naman talaga traffic, nagka-traffic lang doon sa toll booth. Dahil all of a sudden hindi mabasa yung nyo. Yung reader nyo, hindi mabasa itong mga namin. Bakit biglang nangyari yon? So malamang may sumasabotahe dyan sa nyo. Ang bago-bago na mga machine nyo, tapos hindi gumagana. Pero sa ibang booth gumagana. Bakit ganon? Hindi ba dapat i-prioritize to? Kasi tignan mo, bawat minuto nagkukos yan ng millions na late mo. Ito, first time to, ganito kalayo maintindihan mo kung merong may concert o may event yan, pero wala naman. Tingnan mo lagpas na tayo dun sa sa NAIA 1 exit. Tapos na yun. Itong dulo nito, yung bago, NAIA 3. Ang layo pa nun.
Samantalang buhol-buhol. Anak na. Ano ba yan? Tingnan nyo. Paano pa kung ano to? Kung rush hour. Tingnan nyo sa taas. Hindi na makagalaw yung sa taas. Yan Ano ba? Alam nyo kasi, gumagana na yan eh. Gumagana yung RFID nga, ba't biglang hindi gagana? Ang bago ba? Kita naman mga tao, bago ang mga machine nyo eh. Kaso, kung meron sa meron sa loob nyo, na sadyang minamanipula para magka-problema at para magkasilbi yung mga empleyado dyan na tatutulong na na mag-i-scan ng ID mo, samantalang hindi na natin kailangan yun. Kaya paurong tayo. Nakita ko nga sa Hotel Sogo Malate, may nakita ko sa Facebook, robot na wala nang attendant, robot ang magdadala sa room mo. Dapat ganun. Hindi mangyayari to basta-basta na ganito. May nagsasabotahe dito kasi nga pag nangyari yung gumagana ng todo, walang smooth na lahat, magiging problema? Ano nang silbi ng mga empleyado? Tatanggalin na sila. Alam naman natin ang San Miguel Corporation, isa sa pinakamagandang company yan. So gagawin nila lahat para hindi matanggal kasi nga ganda ng benefits dyan eh. Ang ganda-ganda ng mga raffle dyan. Pang mga raffle dyan sa Christmas, ang lalaki naman pinamimigay. Pero kung ganito yung kapalit, tingnan mo naman, hindi pwede yon. Dahil sa mga kaswapangan na ganyan, mga ka-selfishness. Tingnan, isasakripisyo nyo yung ekonomiya ng bansa. Ayan yung mga siguro at least 30 minutes ang mababawas sa mga oras ng mga to. Ang layo pa natin eh. Ang layo-layo pa tignan yung kabila, maluwag. Kasi nga doon hindi gumagana, tapos nandun lahat ng empleyado nila, bisi-bisihan, kung wari. Hindi naman ganyan dati. Kung titingnan niyo yung machine, bagong-bago pa, hindi ganyan masisira agad yan. Kinausap nila yung mga dyan. Luwagan mo to para hindi gumana, labuan niyo to. Totoo yun. Maniwala kayo. Dahil pag maayos na maayos yan, hindi na kayo kailangan. Parang sa Hotel Sogo, ganun talaga ang realidad. Hanap kayo ng ibang trabaho kung ganun, kasi doon na tayo papunta. Sa Amerika nga, dami nang nililay off eh. Dahil kasi yung mga kaya gawin ng robot, hindi pwede ibigay na sa robot. Ang robot hindi napapagod. Kayang gawin yun. Hindi tayo nga sa ibang McDo, sa ibang bansa, robot na yung nag-aano ng McDonald's na. Sa China may KFC na robot. Mas gumagalaw-galaw siya doon sa siya, yung KFC na cart, gumagalaw-galaw, tapos pindot-pindot ka, babayad ka lang doon, lulutuin niya mismo sa cart, tapos ilalabas. Ang galing. Ganun na tayo. Diba nakita nga natin yung robot tumitira ng half-court shot, pasok. So may nakausap ako sa Singapore daw, kaya pala wala ng mga toll booth. Pero meron silang, yung reader nila nandoon na daw sa battery. So pag dumadaan yung kotse, kahit mabilis ka, kuwari meron silang meron silang toll booth, meron silang expressway, matcha-charge ka na lang. Kasi nga kahit malayo ka, yung mga sonar radar madidetect kung dumaan ka, tapos lalabas na lang sa bill mo. Yun ang pinaka high-tech. Dapat ganun tayo sa Thailand, ganun din. Kaya hindi na-apektuhan yung traffic. Kung traffic, talagang traffic dahil rush hour, maraming kotse. Pero sa atin, yung traffic nakakos dahil sa toll booth. Di ba nakita niyo kung gaano kalaking abala yan? Di ba?
San Miguel Corporation, ano ba? Ngayon, hindi lang naman San Miguel Corporation may problema nito. Pati dyan sa Cavitex, ganun din ang problema. Pero, nung isang araw lang, pinapalit nila yung RFID ko. Hindi ko alam ba. Yung sa akin kasi hindi na nare-read, so naiintindihan ko yun, no? Pero yung mga kasamahan ko, yung mga nakita ko doon, mga kasama ko doon, nung nag-apply sila, sabi nila nababasa naman daw. So, hindi nila alam bakit kailangan palitan. Pareho lang naman yung itsura. Pareho lang naman yung itsura ng wala namang bago. Hindi natin alam kung anong mga dahilan ng di ba? Pero ganun pa rin. I-deadline daw ng Monday. Ngayon kagabi pag uwi ko mula Bacoor papuntang Manila 9 o'clock na. Mula doon sa bridge na sa may PITX, may bridge doon papuntang Bacoor. Mula doon ang traffic 9 o'clock ng gabi, traffic pa rin mula PITX hanggang exit ng Bacoor. Mo 9 o'clock na, traffic pa rin. Dati medyo hindi naman ganun kalayo yung traffic, so nakakatawa, kaka-adjust lang nila dyan, no? Ay, nako. Tingnan gaano kahaba to. Ang layo pa ng exit. Talagang lahat mapeperwisyo dito. Kung may important na meeting, paano yan? Baka mas mabilis pa nga sa baka mas mabilis pa sa baba, doon sa walang toll booth. Tingin ko baka mas mabilis sa baba, hindi naman rush hour. Yun sa may domestic road, ang kalaban mo lang doon traffic light. Pero baka mas mabilis pa siya. Tingnan mo lang dito. Ano tayo? 10 kilometers per hour. So kung mga 2 kilometro yan. So mga ganun nga, mga 30 minutes. Panoorin na lang natin taas. Itong nasa harap ko, 1991 Toyota Corolla. Bihira ka makita ng ganyan. Klaro na yan. Vintage car. Grabe kailangan dito pag nandun ko na sa toll booth, maintindihan ko baka mumurahin nila yung mga dyan kasi napakapalpak ito dapat ang news. Ito dapat ang nirarally natin, hindi yung mga natarantado na tumataas yung presyo. Lahat na bumundo, tumataas ang presyo. Kasi nga yung Amerika nagsimula pag Amerika tumaas, lahat ng apektado. Kasi sila yung major consumer sa buong mundo. Kaya sinisisi ko yung yung pagtaas. Tingnan niyo yung nasa kanan nyo. Itong nasa kanan, yun yung exit. Yan yung exit papuntang Naiya Airport. Wala naman traffic, ang luwag-luwag Tingnan nyo. Tingnan nyo, ito. Yun ang luwag. Papuntang airport yan. Yan ang i-expect mo mag-traffic kasi papuntang airport. Ang traffic dito. Ang traffic itong papuntang sa toll booth, sa main toll booth, kung saan marami yung dumadaan. Yung toll booth ang nagpa-traffic. Tingnan nyo ito pagdating. Malapit na tayo sa toll booth. Tingnan natin kung mababasa yung
matagal na nababasa na RFID ko. Sa ibang boot napakabilis, sa MCX nababasa naman. So bakit dito, tingnan natin, no? Kahapon hindi nabasa, tingnan natin kung mababasa ngayon. Feeling ko hindi mababasa to kasi nga ayun na, humaba uli yung traffic eh. So anong meron? Ano kayang meron? Samantalang ang bago-bago ng mga boot na yan, no? Tsaka napansin ko rin yung mga katabi ko na sasakyan, ganun din nangyayari sa kanila. Nilalabas nila yung card nila. Ibig sabihin, baka first time din nangyari sa kanila. Kasi nga, may ginagalaw na naman dyan. Baka nilalabuan nila yung reader para hindi mabasa, para magkasilbi sila. At tayong magagawa kung di na kayo kailangan. Ang problema dito, dapat alam ng employer yan na hindi na kailangan ng manpower. Ito na. Woo! Para may silbi kayo, ganyan kayo, tangina. Sige, ganyan. May silbi, para kung wari may silbi. Hey! Tingnan nyo sa kabila, ipabalik. Tingnan nyo, ganun din, traffic na traffic, patay.